Pagkagat ng dilim ay nagsimulang makaipon ng grupo ng mga kahoy habang may dalang mga sulo bilang proteksyon nila sa sarili. Habang pabalik na si Kael ay may narinig siyang nakakakilabot na ungol na sinundan ng taghoy ng isang lalaki. Napalingon siya sa kaliwat kanan habang nakikiramdam sa paligid. Bahagyang lumakas ang hangin sa harapan niya. Nanginig siya sa takot kaya ibinaba niya ang mga dala niyang kahoy at napatakbo patungo sa mga kasama niya. Ganoon din ang ginawa ng iba nang marinig ang nakakatakot na taghoy ng lalaki na parang nanggagaling pa sa malalim na hukay. Nagpapalit-palit ito ng boses, minsan babae pero kadalasan ay lalaki. Lumalakas ang sigaw ng lalaki hanggang sa unti-unting dumarami kaya halos mabingi ang grupo na nagsasama-sama sa iisang silid habang ang mga hiyawan ay nagpapatuloy at nagsimulang palibutan sila sa gitna. Binantayan nilang maigi ang isa't isa habang nakamasid sila sa apat na sulok ng silid. Salitan sila sa pagwasiwas ng mga sulo habang pinakikiramdaman sa paligid kung saan ang gagaling ang mga sigawan na naririnig. Isang dorotya ang biglang umatake sa kanila sa likod, subalit itinaboy ito ni Jericho gamit ang kanyang sulo. Napahiyaw sa sakit ang dorotya at mabilis itong napalihis ng daan. "Tara na!" sigaw ni Jericho sa mga kasamahan. Tumakbo sila papunta sa dating mess hall kung saan naman nakapwesto si Javier at Gregory. "Andiyan na sila!" sigaw ni Ramon habang nasa hulihan nito ng grupo. Iwinasiwas niya ang sulo upang hindi makalapit sa kanila ang mga ligaw na espiritu. Napalingon sa kanya si Jericho. "Bilisan mo, Ramon!" sigaw ni Jericho. Tumango si Ramon at dali-daling tumakbo sa madilim na pasilyo hanggang sa makarating sila sa mess hall kung saan abutan nilang sinisindihan pa lang ni Javier gamit ng flint ang mga panggatong na nahanap niya sa paligid habang nagbabantay sa likuran niya si Gregory. Dinig na dinig nila ang hiyawan ng hindi matahimik na mga dorotya, kaya nga lang ay medyo nahihirapan si Javier sa pagsindi ng mga panggatong dahil mahangin sa pwesto nila, kaya gumamit na sila ng mahika para agad na lumiyabang apoy. Napasulyap sa kanya si Gregory. Nagkibit balikat lang si Javier kaya napangisi si Gregory sa kanyang kapilyuhan. Lumapit kaagad sina Jericho sa kanila. Tumayo sila sa paligid ng apoy habang nakamasid sa buong paligid. Napasulyap si Ramon sa apoy pagkatapos ay umakyat ang tingin kay Jericho na tila kanina pa hindi mapakali sa isang tabi. "Hindi na tayo makakatulog nito ng magdamag." Nakangising wika ni Ramon. "Panatilihing ligtas ang lugar hanggat maaari. Mahirap na baka malusutan tayo ng mga nilalang na yon," sagot ni Jericho. Isang oras ang lumipas bago tuluyang tumahimik ang paligid. Wala na silang maririnig na anumang hiyawan mula sa mga dorotya. Tanging ingay na lang ng mga insekto at palaka ang nagiging musika sa madilim na gabi. Mabilis na hinagis ni Kael ang isang panggatong sa apoy nang mapansing humihina na ang liyab nito. Yun na ang huling kahoy nila na natitira. Matapos nun ay wala na silang tanglaw sa madilim na kwarto. "Yun na ang huli. Siguro dapat tayong kumuha ulit na marami. Sinong kukuha ng higit pa?" tanong ni Kael habang ito'y nakaupo sa isang batong silya. Napatayo kaagad si Jericho sa inuupuan niya. Sinukbit niya ang espada niya. "Ako na ang kukuha," presenta ni Jericho. "Kakailanganin mo ng tulong," wika ni Gregory. "Sasama ako sa kanya," sabat ni Javier. "Sigurado ka bang ikaw ang tamang tao para sumama sa akin?" pangungutya pa ni Jericho. "At kailan ka ba natutong mangolekta ng panggatong?" Napatawa tuloy ang buong grupo sa hirit ni Javier, subalit nagmamasid lang sa kanila si Gregory habang papaalis ang dalawa. Habang abala sa pangongolekta ng panggatong si Javier sa isang silid, ay binabantayan naman siya sa likuran ni Jericho na may hawak na sulo. Maya-maya pa ay isang dorotya ang biglang sumulpot mula sa likuran. Nakita ito ni Jericho. Nang gagalaiting sigaw ng espiritong ligaw
at pabulusok ito kay Javier na nakayuko. Javier! Ibinaba ni Jericho ang sulo upang sunggaban si Javier. Naitulak niya ito agad ng malakas at nabuwal silang pareho sa sahig. Tara na! Tinulungan ni Jericho na makatayo si Javier pagkatapos ay tumakbo sila palabas ng silid. Nagpasikot-sikot sila sa ilang pasilyo sa lugar hanggang sa makarating sila sa isa pang silid at isinara nila ang pinto. Patuloy pa rin ang pagsunod sa kanila ng Dorocha hanggang sa tumagos ito sa pintuan at tuluyang naglaho. Nakahinga ng maluwag sina Javier at Jericho habang nakasandal sila sa likod ng pintuan. Samantalang hindi naman mapakali ang mga kabalyero sa mess hall nang marinig nila ang sigaw ng Dorocha. Pabalik-balik ang mga ito sa fire pit at nag-aalalang umikot sa paligid ng apoy. Biglang hinugot ni Gregory ang espada. Dapat ay nakabalik na sila ngayon. Baka kung ano nang nangyari. Sambit ni Gregory. Kailangan may pumunta at hanapin sila doon. Saad naman ni Eliseo. 2 tanglaw lang ang meron tayo. Wika naman ni Ramon. Kinuha ni Gregory ang isa at nagsimulang maglakad palayo sa grupo nila. Sino sasama sa akin? Sumama si Eliseo na sinundan naman ng mga kabalyero. Kinuha ni Kael ang kanyang sword belt at isinuot ito habang sumusunod siya. Nagtago sina Jericho at Javier sa likod ng isang pader at isa sa mga silid na napasukan nila. Itinali ni Javier ang isang tela sa nagalusang braso ni Prinsipe Jericho matapos silang mabuwal sa lupa. Napansin ni Javier na mukhang hindi komportable si Jericho sa sitwasyon nilang yon, kaya tinapon niya ito ng nakakalitong tingin. Ang lamig kasi. Pahayag ni Prinsipe Jericho. Tama ka. Bigla nga lumamig. Ani Javier. Hindi rin ba ganito ang nararamdaman mo ngayon? Nakataas ang isang kilay ni Jericho. Medyo. Pero hindi ako natatakot. Sabay nagkibit balikat si Javier at umiling-iling. Alam mo Javier, mas matapang ka kesa sa dating nakasama kita. Wika pa ni Jericho. Talaga? Isang papuri ba yan? Sumilip si Javier sa pinagtataguan nilang pader kaya napasilip na rin si Jericho. Bumalik ang tingin niya kay Javier na nakasilip pa rin sa pinto. Huwag kang hangal Javier. Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin. Natawa na lang si Javier at nahawa na rin si Jericho sa pagtawa. Sa kabilang dako naman, pinangunahan ni Gregory ang grupo niya sa pagbagtas sa madilim na pasilyo. Itinataboy niya ang mga Dorocha gamit ang isang sulong hawak niya. Panak-anakang umaatake ang mga ligaw na espiritu sa tuwing nalilingat ang grupo pero natutunugan naman ito ni Gregory kaya panay-wasiwas siya habang mabilis nilang tinatahak ang kahabaan ng pasilyo. Sa loob ng silid, pinakikinggan ni Javier at Jericho ang mga sumisigaw na espiritu. Padami na ng padami ang mga ito at parang nagkukumpulan na sila sa labas. Wala na ang sulo ni Jericho na tanging proteksyon nila sa mga Dorocha. Kaya walang magawa ang dalawa kundi maghintay sa loob hanggang sa dumating ang tulong ng grupo. Lahat ng mga bagay na aking hinarap noon ay hindi man lang ako nag-alala na mamatay. Wika ni Jericho habang nakasandig ito sa pader. Pero hindi tulad ngayon. Hindi natin nakikita ang kalaban kung kailan nito magpapakita at aatake. Sagot naman ni Javier. Tumingin sa kanya si Prinsipe Jericho ng makahulugan. Minsan napapaisip talaga ako sa iyo, Javier. Saad ni Jericho na bahagyang namamangha sa iilang matatalinhagang salita ni Javier. Kahit isang beses ba hindi ka nag-alala sa akin? Seryosong tanong ni Javier. Kahit minsan hindi. Masungit na sagot ni Jericho. Napayuko si Javier na medyo nalungkot. Alam mo, palagi kong iniisip ang kapakanan mo kaysa sa sarili ko. Hindi ba't naging matalik naman tayo magkaibigan? Saad ni Javier. Oo, siguro. Maiksing tugon ni Prinsipe Jericho. Tama. Kung hindi ka lang naging mayabang, magarbo, ungas. Natawa na lang tuloy si Jericho. Tumitig ng seryoso sa kanya si Javier. Matatalo natin ang mga Dorocha.
Magkasama nating tatalunin to, Jericho. Biglang tumalim ang tingin ni Javier. Parang nagkaroon nito ng tapang at lakas ng loob para lumaban. Huwag ka mag-alala. Pinahahalagahan ko lahat ng mga sinabi mo. Alam mo, matapang kang tao, Javier, sa lahat ng naging laban natin. Seryosong wika ni Prinsipe Jericho. Hindi mo alam kung ilang beses kong niligtas ang buhay mo. Sabay tawa ni Javier. Kung sakaling maging hari ako, gagawin kitang tagapunas ng korona ko. Parehong natawa ang dalawa. Subalit natahimik sila agad nang marinig nila ang hiyaw ng Dorothea sa di kalayuan. Samantala, ipinagpatuloy ni Gregory at ang grupo niya ang paghahanap kina Jericho at Javier habang tinatakasan nila ang mga ligaw na espiritu na sumusunod sa kanila. Lakad takbo ang ginawa ng grupo habang magkakadikit-dikit na tinatahak ang isang koridor. Sabi nila, ang pinakamadilim na sandali ng buhay mo ay bago ang pagsapit ng madaling araw. Matalinhagang wika ng batang hari. Medyo masama ang pakiramdam ko ngayon. Mukhang kailangan na nating umalis. Wika naman ni Javier. Sumilip silang dalawa sa pinto. Isang Dorothea ang nakita nilang nag-aabang sa labas. Nagkatinginan silang dalawa. Mukhang hindi nga tayo pwede magtagal dito dahil may mga nag-aabang pa pala sa atin. Sambit ni Jericho, pero napansin na pala sila ng Dorothea kaya mabilis itong tumagos sa pintuan. Nagsimulang tumayo si Jericho upang lumabas sa kwarto, subalit hinila ito ni Javier pabalik sa sulok. Tumayo siya at sinalubong ang Dorothea. Javier! Wag! Sigaw ni Jericho subalit huli na. Bumulusok na sa katawan ni Javier ang ligaw na espiritu ng Dorothea. Sinalo mismo ng kanyang katawan ng malamig na kaluluwa ng nilalang. Napalutang siya nito sa hangin tsaka itinapon sa pader. Bumalandra agad si Javier. Nakapasok si Gregory sa silid nang sinipa niya ang pintuan. Naabutan nila sa loob ang isang Dorothea at mabilis niya itong itinaboy gamit ang sulo. Naglaho ito agad sa isang iglap. Tumagos ito sa pader at nawala na parang usok. Iniabot kaagad ni Gregory ang sulo kay Eliseo at lumingon siya kay Jericho. Ano nangyari? Pag-aalala ni Gregory. Sa halip na sumagot ay lumapit agad si Jericho kay Javier na nakahiga ng tagilid malapit sa pader. Sumunod si Gregory kay Jericho at magkasabay nilang pinatihaya si Javier. Nagulat sila nang biglang nagyelo ang mukha ni Javier tulad ng mga bangkay na natagpuan nila sa isang nayon. Umaga na nang mailabas nila si Javier sa silid kung saan nagtago sila ni Jericho. Pinasandig ni Gregory si Javier sa batong inupuan kagabi ni Kael sa harap ng fire pit. Inaalagaan siyang mabuti ni Gregory habang nag-aalala ang mga kasamahan nilang kabalyero, lalong-lalo na si Prinsipe Jericho na maraming beses nang iniligtas ni Javier. Hindi tumapakali sa kinatatayuan niya habang nakatitig kay Javier. Sobrang balisa at nangangamba siya sa maaaring mangyari kay Javier dahil alam na alam nila ang kinahahantungan ng mga taong natatamaan ng sumpang nakakabit sa mga ligaw na espiritong Dorothea. Nag-isip ng ilang ideya si Jericho kung paano nila maibabalik sa normal si Javier, subalit wala siyang maisip na paraan. Ang tanging naglalaro na lamang sa isip niya ay maibalik ito sa Terraveda upang maagapan ito ni Mang Rigor bago mahuli ang lahat. Nasa katawan pa rin ni Javier ang kanyang kaluluwa, subalit unti-unti na itong humihina dahil sa mabilis na pagkalat ng sumpa. Pinapatigas ng maliliit na tipak ng yelo ang laman at kaluluwa ni Javier hanggang sa unti-unting maubos ang natitirang lakas niya. Gayunpaman, nilalabanan pa rin ito ni Javier sa abot ng kanyang makakaya, kaya nakakagalaw pa ito ng kaunti at nakakapagsalita sa kanila. Kailangan natin siyang maibalik kay Mang Rigor sa lalong madaling panahon. Wika ni Jericho. At pagkatapos, ititigil natin ang paghahanap sa isla, ganun ba? Saad naman ni Nicolas. Niligtas niya ang buhay ko. Hindi ko siya hahayaang mamatay. Sagot ni Jericho. Ipagpaumanhin niyo po, kamahalan. Ngunit kung hindi tayo makarating sa isla ng pinagpala, daan-daang buhay pa ang maaaring mawala.
Litanya ni Nicolas. Bumalik ang tingin ni Jericho kay Javier. Tumayo si Gregory at seryosong tumingin kay Jericho. Ako na maghahatid sa kanya. Presenta ni Gregory sa sarili. Medyo napailing si Jericho. Bitbit ang isang sugatang lalaki na mag-isa. Aabutin ka ng 2 o 3 araw para makarating sa Terveda. Wika ni Jericho. Hindi mangyayari yon kung dadaan ako sa lambak ng mga hari. Hindi ka maaaring sumuko sa paghahanap ng isla. Kailangan ka ng mga tao mo. Sagot naman ni Gregory. Tama po siya, kamahalan. Kung magpapatuloy tayo, malaki ang tsansa nating matagpuan ang mahiwagang islang yon. Sabat ni Nicolas. Nag-isip saglit si Prinsipe Jericho. Ilang sandali pa ay tumango ito. Sumenyas siya kay Ramon. Tumango ito at dinala niya ang paralisadong si Javier sa kanyang kabayo. Lumapit sa kanila si Jericho at itinali niyang maigi si Javier sa kabayo. Kasalanan ko to at pasensya na, Javier. Paninisi ni Jericho sa sarili. Kahit hirap na ay nagawa pang maibukan ni Javier ang bibig niya. Isama mo ko, pakiusap. Wika ni Javier. Huwag nang matigas ang ulo, Javier. Mamamatay ka lang. Ako nang bahala sa misyong to. Sagot ni Jericho. Subalit umiling-iling si Javier sa kanya. Hindi mo naiintindihan. Pakiusap, Jericho. Hayaan mo kung tulungan kita. Isama mo na ako sa misyon mo. Pakiusap pa ni Javier. Ginagawa mo ba ng maayos ang sinasabi ko sa'yo? Hindi, di ba? Dahil tamad ka, Javier. Kaya wag na lang. Masungit na sagot ni Jericho. Kailangan ko talaga sumama sa'yo. Hindi mo magagawa ang misyon mo kung wala ako. Pakiusap muli ni Javier, pero bingi na si Jericho sa lahat ng pakiusap niya. Desidido na itong ibalik si Javier sa Terveda. Hindi niya pwedeng isaalang-alang ang buhay ng kaibigan para sa mismong gagampanin niya. Kailangan niya itong ayusin mag-isa. Ano man ang mangyari, nakahanda siya kahit buhay niya pa ang maging kabayaran sa lahat ng suliraning ito. Javier, pwede ba? Natahimik si Prinsipe Jericho nang sumabat sa usapan si Gregory. Kailangan na naming umalis bago pa kami abutan ng gabi sa daan. Tumango si Jericho at pinisilang balikat ni Javier. Sumenyas siya kay Gregory na umalis na para makauwi na sila kaagad. Umaasa ako sa iyo, Gregory. Tumango naman si Gregory at sumakay na ito sa sariling niyang kabayo. Nag-aalalang nakatingin sa kanila si Prinsipe Jericho habang sila ay paalis sa lumang kastilyo. Pumasok ang dalawa sa kagubatan. Tinaling mabuti ni Gregory ang kabayo ni Javier sa kabayo niya para makasunod dito kahit hindi niya minamaniobra ang kabayo. Pagkatapos ng ilang oras na pagbagtas sa gubat ay tumahak sa kabilang direksyon si Gregory patungo sa lambak ng mga hari kung saan may malawak na gubat pa silang dadaanan bago makarating sa lugar ng himlayan ng mga hari. Samantala, wala nang sinayang na oras sina Jericho at nagpatuloy na rin sila sa misyon. Mabilis na binabagtas ng grupo niya ang mahamog at masukal na kakahuyan sa katimugang bahagi. Ang pangunahing misyon nila ay makarating sa isla ng pinagpala upang isil ang portal bago lumala ang mga nangyayari. Nang makarating sila sa maliwanag na bahagi ng gubat, ay sandali silang huminto. Medyo dumidilim na rin, kaya nagpasyang pagpahingahin muna nila ang mga kabayo para may kondisyon nito bukas. Iniwan nila ang mga ito sa isang puno at naglalakad sila para maghanap ng magandang campsite. Habang naglalakad ay may narinig na kakaibang tunog si Kael sa may di kalayuan. Naririnig mo ba yon? Tanong ni Kael. Mga bubuyog yon, sagot ni Nicolas. Pagkain yon. Lumapit si Kael sa puno na may pulot-pukyutan at nagtanggal ng guwantes. Sinusubukan mo bang magpakamatay? Kapag nabulabog yan, nako, hindi lang ikaw ang malalagot. Sinasabi ko sa'yo. Babala ni Nicolas. Nakaiga na tayo sa ating mga sariling kabaong kaya relax ka lang dyan.
Inilagay ni Kael ang kamay sa puno upang dakmain ang bahay ng mga bubuyog. Napailing si Nicolas at nilapitan na lang si Prinsipe Jericho na tila naglalakbay sa malayo ang diwa. Buti na lang naisipan mong pagpahingahin ang mga kabayo. Tsaka ba't ang tahimik mo ngayon? Pansin ni Nicolas. Ito ang nangyayari pagkatapos ng ilang oras na pakikinig kay Kael. Napangiti si Nicolas. Pero alam mo, tama ang ginawa mo. Hindi maaaring magpatuloy sa misyon si Javier kasama natin. Napakadelikado ng kalagayan niya. Wika pa ni Nicolas. Medyo nalungkot si Jericho nang sumagi sa isip niya ang binata. Alam niyang may katigasan talaga ang ulo nito. Ngunit malaki naman ang naiaambag niyang tulong sa grupo, lalo na sa maraming bagay. Napadasal si Jericho na sana ay walang masamang mangyari kay Javier. Na maayos itong makabalik sa Terraveda. Kaya umaasa siya kay Gregory na magagawa nitong mabuti ang tungkulin. Dapat niligtas ko siya. Malungkot na saad ni Jericho. Napatigil sila bigla sa paglalakad nang madinig ang ilang mga ungol ni Kael habang ito'y nagmamadaling umalis sa puno habang hinahampas ang mga bubuyog na ngayon ay umaatake sa kanya. Tumakbo siya papunta sa kakuyan upang takasan ang mga bubuyog. Umikot lang ang mga mata ni Jericho kay Kael at napahalakhak naman ng malakas si Nicolas. Walang ibang taong makakabalik kay Javier sa Terraveda kundi si Gregory. Kaya huwag ka nang malungkot dyan. Naniniwala akong magagawa ito ni Gregory. Umasa tayong lahat sa kanya. Ani Nicolas sabay tinapik sa balikat si Jericho. Dahil dito, bahagyang gumaan ang pakiramdam ng prinsipe sa sinabi ni Nicolas. Nagkaroon ng bagong direksyon ang utak niya. Nakahinga siya ng maluwag at mabilis na nawala ang mga alalahanin niya sa isipan. Dinala ni Gregory si Javier sa isang batis sa gitna ng kakahuyan. Medyo madilim na nang makarating sila sa himlayan ng mga hari kung saan napapalibutan ng mga malalaking puno at magagandang halaman ng lugar. Inihiga niya sa tabi ng batis si Javier at tinakpan niya ito ng kanyang balabal. Inubad ni Gregory ang guwantes niya upang kumuha ng tubig mula sa batis. Subalit ganoon na lang ang pagtataka niya nang may napansin siyang kakaiba mula sa kinikilos ni Javier. Napatitig na lang siya sa gubat habang inilalagay ni Javier ang kanyang kamay sa tubig at may kung anong kumikinang na bagay ang biglang lumitaw sa palad ni Javier. Kinuha niya ang kamay ni Javier ngunit kasunod nito ay isang boses ang narinig niya. Gregory. Gregory. Mga banayad na bulong na tila nang gagaling sa ilalim ng batis ang narinig ni Gregory. Lumutang ang isang patak ng tubig mula sa batis. Nagulat si Gregory pero imbes na matakot ay nakuha pa niyang lapitan ito. Tinitigan niyang mabuti ang butil ng tubig na nakalutang sa harapan niya. Gregory. Isang mukha ng babae ang lumitaw mula sa loob ng tubig. Lumutang ito sa hangin hanggang sa tumapat sa mga mata ni Gregory. Huwag kang matakot sa akin. Hindi kita sasaktan. Gusto ko lang tumulong sa inyo. Malumanay na boses ng mahiwagang babae. Parang nakakaantok ang boses nito subalit nahuhumaling itong pakinggan ni Gregory. Maganda ang babae. Napakatangos ng ilong nito. May mapupungay itong mga mata at makikipot na labi. Tila inukit sa papel ang kagandahang taglay ng mahiwagang babae. Sino ka ba? At ano ka? Tanong ni Gregory. Ang pangalan ko'y Amelia, ang espiritu na nakatira sa mga batis at lawa. Ang pagkapunit sa tabing ay nakasira sa balanse ng dalawang mundo. Dahil dito, malayang nakakagala ang mabubuting espiritu pati na ang masasama. Pero ang mapanganib na estadong ito ay hindi maaaring magpatuloy ng matagal. Mahabang wika ng engkantadang si Amelia. Papunta na ngayon si Prinsipe Jericho sa isla ng pinagpala. Kasama niya mga kabalyero at balak niyang ayusin to. Sagot ni Gregory. Ngunit kakailanganin niya ng tulong mula sa inyong dalawa. Saad ni Amelia.
Pero may sakit ang kaibigan ko. Kailangan ko siyang ibalik sa Terraveda. Itinuro ni Gregory ang kaibigang si Javier na nakahiga pa rin sa gilid ng batis. Napatingin si Amelia kay Javier. Mas malakas si Javier kaysa sa inaakala mo sa kanya. Ang batang mang tatawas ay may taglay na kapangyarihan at isang hinaharap na naisulat na simula pa noong unang bukang liwayway. Huwag kang mag-alala. Kahit ngayon ay sinisimulan na siyang pagalingin ng mga kapatid ko. Tumingin si Gregory kay Javier. Napansin niyang kumikinang ang mukha ni Javier. Nabalot ng malakristal na tubig ang katawan nito. Mabilis na nawala ang nagyayelong butil sa balat ng binata at bumalik na sa normal ang kanyang paghinga. Napangiti si Gregory at bumalik ang tingin niya kay Amelia. Mukhang pagod ka na. Kailangan mo na ring magpahinga. Seryosong sambit ni Amelia. Kailangan ko muna maghanap ng masisilungan. Masyadong delikado kung mananatili kami rito. Mahirap na. Baka muling umatake sa amin ng mga ligaw na espiritong yon. Pag-aalala pa ni Gregory. Huwag kang matakot. Ligtas kayo rito ni Abner. Paggarantiya naman ni Amelia. Ang mga espiritong Dorocha, masyado silang mapanganib. Wika naman ni Gregory. Huwag kang mag-alala. Mananatili kami sa inyo sa anumang paraan upang protektahan kayo buong magdamag. Ani Amelia. Napangiti si Gregory sa pagkamangha habang ang tubig na pumapatak sa kanyang paligid ay naging maliliit na ilaw. Pumalibot sa kanila ang mga ito upang bantayan sila para walang makalapit na masamang espiritu sa tabi nila. Samantala, nakarating na rin ang grupo ni Prinsipe Jericho sa gubat ng Andor kung saan makikita sa ibaba ang malalim na hukay at mga butas na nilikha ng mababangis na hayop. Isang mahabang tunnel ang bumungad sa kanila. Madilim na sa paligid kaya nagpasyang bumaba ang grupo. Sa pagsapit ng madaling araw, siguradong nasa kabilang panig ng bundok na tayo. Wika ni Prinsipe Jericho sa mga kasamahan niya. Ibig mong sabihin, papasok tayo dyan? Nako, nagbibiro ka lang di ba? Ang mga butas na yan ay tirahan ng mga Wildeuren. Wika ni Kael. Kung dito tayo dadaan sa mga lagusan na ito, ay aabutin lang ng ilang araw ang ating paglalakbay. Paliwanag ni Jericho kay Kael. Kung makakalabas pa tayo ng buhay. Sagot ni Kael na takot na pumasok sa butas. Ngunit naunang bumaba si Jericho sa lagusan na sinundan naman ni Nicolas at Eliseo. Napansin ni Ramon na nahuhuli sa kanila si Kael. Tila nag-aalangan nitong pumasok sa mapanganib na lagusan. Pero naisip din niya, mas mapanganib ang magpalipas ng gabi sa madilim na gubat kaysa pumasok sa lungga ng mga higanting daga. Papahiran natin ang ating mga sarili na mga prutas na to. Pumitas si Jericho ng ilang berries at ipinahid niya ito sa muka. Ganun din ang ginawa ni na Nicolas at Eliseo. Pinahiran rin nila ng berries ang kanilang mga muka upang pangontra sa pang-amoy ng mga Wildeuren. Napakagandang pakinggan, wika ni Kael. Ikaw ang pumili, Kael. Wildeuren o Dorocha? Tuluyan ang pumasok si Jericho sa lagusan. Sumunod sa likuran niya si Eliseo. Basta ako, alam ko kung anong mas gusto kong puntahan. Sabat naman ni Eliseo. Ako din, segunda ni Nicolas. Papasok pa lang si Kael sa lagusan nang marinig niya ang isang hiyaw ng Dorocha. Napatingin sa likuran si Kael at iginala niya ang paningin sa madilim na kakahuyan. Ramdam niya ang presensya ng Dorocha sa malapit, ngunit hindi ito nakikita ni Kael. Bahagyang nakaramdam ng lamig si Kael at kinabahan siya. Lingid sa kaalaman niya ay isang Dorocha ang nagkukubli sa itaas ng puno sa harapan niya. Halatang hinihintay lang nitong tumalikod si Kael tsaka ito maglulunsad ng atake. Pagkaharap ni Kael sa lagusan ay dito na nga umatake ang Dorocha. Bumulusok agad ito kay Kael na parang train na rumaragasa. Sumigaw ang Dorocha nang sunggaban nito si Kael.
Nakatalon si Ramon papunta kay Kael at sabay silang natumba sa lupa. Tumagos ang Dorothea sa isang puno sa tabi ng lagusan. Ha! Salamat sa pagliligtas ng prinsesa mo. Biro pa ni Kael. Lumukot naman ang mukha ni Ramon sa nakangising pagmumukha ni Kael. Tumigil ka nga dyan. Kinikilabutan tuloy ako sa'yo. Tila nasusuka si Ramon nang tumayo ito. Tumawa lang si Kael sa reaksyon ng kaibigan. Maya-maya pa ay natigilan ng dalawa nang biglang humiyaw na naman ang Dorothea sa di kalayuan. Mabilis na tumayo sa takot si Kael nang umatake muli ang espiritu. Lumabas si Jericho mula sa lagusan na may dalang sulo at winasiwas niya ito sa papasugod na Dorothea. Alumpihit na sigaw ng espiritu nang maitaboy ito ni Jericho. Bumalik ang Dorothea sa pinagtataguang puno sa madilim na kakahuyan. Dali! Bilisan ninyo! Sigaw ni Jericho kina Kael habang umuurong sila papasok sa mga lagusan. Sabihin mo nga ulit sa amin kung bakit nakapahid pa rin sa atin itong nakakadiring prutas na to. Reklamo ni Ramon habang naglalakad sila sa masisikip at mabahong lagusan. Dalawa lang sila ni Jericho ang may dala ng sulo kaya nakadikit sa kanila ang mga kasama nila. Pinangunahan ni Jericho ang pagbagtas sa malatanel na lugar habang nasa hulihan naman sina Ramon at Kael na siyang nagbabantay sa likuran nila. Mukhang napipilitan lang sumagot si Jericho. Ayaw niyang inuulit pa ang mga bagay na nasabi na niya. Ganap na bulag ang mga Wildeuren. Hindi sila nakakakita subalit lubos silang umaasa sa kanilang pangamoy. Ang mga prutas na pinahid natin sa katawan ay magtatakip sa ating aroma. Paliwanag ni Prinsipe Jericho. Ano pa ba ang tsansa natin na makalusot dito ng walang gumagalang Wildeuren? Sabat naman ni Kael. Tuloy sa paglalakad si Jericho. Wala tayong tsansa kung hindi mo isaasaray ang bibig mo. Masungit na sagot ni Jericho. Natawa tuloy ang mga kasamahan nila. Walang ano-ano'y napatigil sa paglalakad si Kael nang matapakan niya ang isang bungo ng tao. Sa takot niya ay napatakbo siya patungo sa dulo ng linya upang pumwesto lang sa likod ni Jericho. Maya-maya pa ay napatigil ang grupo nang maulinigan nila ang mahabang tili ng tila isang baboy ramo. Sumenyas si Jericho sa grupo niya. Shh! Wala magsasalita kundi lagot tayo. Mabilis na hinagis ni na Jericho at Ramon ang mga sulo sa lupa at tinapakan ng mga to. Lahat sila ay napatago agad sa likod ng isang malapad na bato. Pagkatapos ay itinutok ang kanilang mga ulo sa ibabaw ng mga pasamano. Nahintakutan si Kael nang makitang lumalapit sa kanila ang dalawang Wildeuren na nagmula sa malalaking butas sa dulo ng daan. Lumalapit ang mga ito habang marahang inaamoy ang paligid nila. Tumingin si Jericho sa mga kasamahan niya na tahimik lang din. Huwag kayong gagalaw o kahit huminga man lang. Mahinang babala ni Jericho. Isang Wildeuren ang lumapit sa direksyon ni Kael. Tila nang hahagilap ito ng pagkain habang sinisinghot ang pwesto ni Kael. Napangiti si Kael nang lumayo ang Wildeuren. Umikot ito sa kabilang bahagi. Napatingin si Kael sa mga kasama niya na nakatitig din sa kanya. Nawala ang ngiti niya nang maramdaman ng isang Wildeuren na sumisinghot-singhot sa likuran niya. Dahan-dahang napalingon si Kael at ganoon na lang ang gulat niya nang bumungad ang malalaking ngipin ng Wildeuren. Itinulak niya ito ng malakas sa bato sabay dinilaan ang mukha niya. Napuno ng laway ang pisngi ni Kael. Nainis si Kael nang malanghap niya ang mabahong hininga ng Wildeuren. Sumenyas si Jericho na huwag siyang hihinga subalit dahan-dahan niyang hinugot sa tagiliran ng patalim niya at sinaksak sa tiyan ang higanting daga. Napasigaw ang Wildeuren nang bumagsak ito sa lupa nang hindi na humihinga. Ang tanga mo talaga! Inis na sabi ni Jericho. Pero patay na siya, katwiran ni Kael. Yung isa oo, pero yung kasama niya hindi. Tiyak maghihiganti sila ngayon. Wika ni Jericho. Nakarinig sila ng ilang tili ng mga Wildeuren. Takbo na!
Sabat ni Eliseo. Napakaripa sila ng takbo papunta sa isang masikip na lagusan nang habulin sila ng isang galit na Wildauren. Naging desperado ang mga magsasaka sa pagsisikap na itulak ang pangunahing tarangkahan ng lungsod habang isinasara ito ng mga gwardyang kawal sa loob. Nagmula pa ang mga ito sa malalayong nayon at mukhang balak silang iwanan sa labas ng mga gwardya. Halos lumuhod na sa pakikiusap ang mga ito subalit tila walang naririnig ang mga gwardya. Maiyak-iyak na ang karamihan sa kanila na patuloy na nakikiusap na papasukin sila. Subalit nagmatigas ang mga bantay ng tarangkahan. Walang awa nilang isinara ang gate at parang mga basura kung tignan ng mga ito ang mga nagmamakaawang magsasaka na nanggaling lahat sa mahihirap na pamilya. Mistula silang mga dumi at may nakakahawang sakit na itinataboy na lang na parang palaboy sa kalye. Awang-awa tuloy sa kanila si Michelle habang pinagmamasdan niya mula sa bintana ng kastilyo. Wala siyang magawa kundi tanawin na lang ang nakakaawang sitwasyon ng mga taong nagpupumilit pa rin pumasok sa Terraveda. Papasukin niyo na kami! Maawa na kayo! Pakiusap ng matandang Ali habang karga-karga ang 8 taong gulang na anak. Ano bang problema ninyo? Bakit ayaw ninyo kaming papasukin ha? Singhal naman ng lalaking magsasaka habang kinakalampag ang malaking pinto. Ang iba ay pinagsisipa na ang gate subalit kahit anong gawin nila ay wala pa rin silang napala. Tila tumigas na ang puso ng mga kawal mula sa utos na iniatang sa kanila. Mga wala kayong awa! Sigaw ng isang lalaki. Malalakas na kalabog lang ang maririnig sa labas ng lungsod at patuloy pa rin na nagkukumahog ang mga tao sa pagpasok. Kailangan natin ng higit pang mga kawayan at mga kumot. Kasing dami ng mga kumot na maaari nating magamit sa mga biktima. Utos ni Mang Rigor sa isang gwardya habang patungo sila ngayon sa evacuation center. Mang Rigor! Tawag ni Michelle. Mabuti na lang ay nakita niya agad ang manggagamot. Oh, anong problema, Michelle? Tanong ni Mang Rigor nang makalapit sa kanya ang dalaga. Ang mga gwardya po ay nasa ilalim pa ng utos na isara ang mga pintuan ng lungsod sa dapit hapon. Pahayag ka agad ni Michelle. Ano? Sinong nag-utos? Gulat ni Mang Rigor. Si Aragon po. Sagot ni Michelle. Dahil sa narinig ay dali-daling pinuntahan ni Mang Rigor sa silid ng konseho si Aragon. Pagdating ni Mang Rigor ay binuksan niya kaagad ang pintuan ng silid at sinundan siya ni Michelle papasok. Nakaupo si Aragon sa rektangular na lamesa kasama ang mga kabalyero at ministro. O Rigor, buti nandito ka na. Dumating ka ba para samahan kami? Nakangiti pa si Aragon habang papalapit sina Mang Rigor at Michelle. Tumayo ang dalawa sa dulo ng lamesa habang sa kanila napupunta ang atensyon ng lahat. Bakas sa mukha ng matandang manggagamot ang matinding galit at pagkadismaya habang tinititigan niya ng malapitan si Aragon na parelax-relax lang na nakaupo sa silya. Bakit mo isinara ang pangunahing tarangkahan ng lungsod? Balak mo bang patayin ang mga tao? Singhal ni Mang Rigor. Yan ba ang ipinuputok ng ilong mo? Alam mo, meron lang tayong limitadong mga pagkukunan, Rigor. Kahit gustuhin ko, hindi natin kayang pakainin at painumin ang buong kaharian. Panimulang paliwanag ni Aragon. Pero mga tao pa rin sila ng kaharian. Buwan-buwan silang nagbabayad ng buwis sa Terraveda. Kaya responsibilidad natin na pakainin sila at may karapatan sila sa proteksyon natin. Galit na sabi ni Mang Rigor. Kalmadong tumitig sa kanya si Aragon sabay bumuntong hininga. Ilalagay ko lang sa panganib ang Terraveda sa gutom at sakit. Sa lahat ng tao ay dapat ikaw ang nakaunawa nito, Rigor. Hindi ko hahayaan at isa sa alang-alang ang buhay ng marami sa mahihirap na magsasaka na yan. Ang mga pintuan ay mananatiling sarado hanggang sa tayo'y malaya mula sa kasamaang sumisira sa kinabukasan ng kaharian.
Mahabang wika ni Aragon. Para sa kanya, ito'y dapat ay nararapat na gawin bilang naatasang pinuno ng Terabeda. Wala na siyang nakikitang alternatibong gawin at solusyon kundi isara ang mga tarangkahan upang malimitahan ang mga tao sa pagkain. Nasa kanya na ngayon ang approval ng buong konseho kaya nagagawa na niya ang anumang gustuhin niya. Tumalikod si Mang Rigor para sana umalis nang muling magsalita si Aragon kaya napalingon ito. Ngayon mga Ginoo, nasaan na tayo? Tanong ni Aragon sa mga kinatawa ng konseho. Nanlisik tuloy sa galit ang mga mata ni Mang Rigor sa desisyong binitawan ni Aragon. Alam niya ang ugali ni Aragon pero hindi niya sukat akalain na aabot ito sa sukdulang pagkasakim. Hindi niya masikmura ang pamumuno nito. Mas malala pa ito kumpara kay Haring Argo. Wala sanang problema kung nandito lang si Jericho sapagkat alam niyang hindi ito hahayaang mangyari ni Jericho. Mas mahalaga ang mga tao kaysa sa kaharian. Isa ito sa mga matitibay na prinsipyong pinanghahawakan niya. Kaya nga siya naglakbay ng malayo para sa kapakanan nila. Subalit niyurakan lang ng gahama na matanda ang prinsipyong ito. Natigilan bigla si Mang Rigor nang matapang na humarap sa buong konseho ang dalagang si Michelle. Mga Panginoon ko, sambit ng dalaga. Tinitigan siya ng mga ministro at kabalyero. Maaari niyo po ba akong bigyan ng permiso na humarap sa korte? Pakiusap ni Michelle. Michelle. Sambit ni Aragon habang nilahad ang kamay upang malayang makapagsalita si Michelle. Lumapit pa ng husto si Michelle. Itinuro sa akin ni Prinsipe Jericho noon na ang bawat mamamayan ng Terraveda ay mahalaga. Hindi siya kailanman uupo sa tabi at hahayaan silang magdusa. Tutulungan niya sila kung kaya niya at kailangan din nating gawin yon sa abot ng ating makakaya. Kaya pakiusap, pakinggan niyo ang hinaing ng mga taong nasa labas. Maawa kayo sa kalagayan nila. Kung hindi man lang mamamatay sa nakakahawang sakit, maaari sa gutom ay masawi sila. Kailangan nila ng pagkain at kanlungan. Yun lamang pwede nating maibigay sa kanila. Halos umiyak na si Michelle sa kanyang pakikiusap. Ramdam ko ang sakit gaya mo. Pero wala na tayong pagpipilian. Kung patuloy nating papapasukin ng mga tao, mauubos ang ating pagkain sa loob ng ilang araw. Sagot ni Aragon. Napatango ang mga ministro sa mga sinabi ni Aragon at lahat sila'y sumang-ayon sa kanya. Mali ka! Napatitig muli ang mga ministro kay Michelle. Ngumiti naman sa kanya si Aragon. Sige, sabihin mo. Baka maliwanagan mo ako. Saad ni Aragon na peking nakangiti sa dalaga. Ang mga nasa labas ng tarangkahan ay mga may-ari ng lupa, magsasaka at mangingisda. Ilang araw nang ipinagpapalit ng mga lumikas ang kanilang mga paninda sa mga taong bayan bilang kapalit ng kaligtasan ng kanilang mga apuyan. Nagdadala sila ngayon ng higit pa sa dinadala nilang pagkain nitong nakalipas na mga araw. Paliwanag ni Michelle. Natigilan naman ang mga ministro at napaisip din sila sa sinabi ni Michelle. Nagkaroon ng maikling bulong-bulungan at usapan ng mga kinatawa ng korte kaya nagkawatak-watak ang kanilang mga opinyon at mga pananaw. Kung gano'n naman, gaano katagal bago maubos ang mga panindang ito? Tanong pa ni Aragon. 3 araw na ang nakalipas. Sinimulan ni Prinsipe Jericho ang isang pakikipagsapalaran na alisin sa atin ang mga nilalang na ito. At ang masama, meron pa tayong 3 araw bago niya maabot ang kanyang layunin. O sa tingin mo ba'y mabibigo siya? Makahulog ang sagot ng dalaga. Saglit na natahimik si Aragon. Siyempre hindi. Sagot naman ng matanda. Mukhang tama po siya, Panginoon. Sabat naman ni Manu na kasama sa pagpupulong. Napaisip sandali si Aragon bago nagsalita. Napakahusay. Muling buksan ang mga tarangkahan. Utos ni Aragon. Yumuko si Michelle at umatras. Ngumiti muli si Aragon ngunit nabura din ito pagkalabas ni Mang Rigor at Michelle sa konseho. Nakaramdam ng inis si Aragon. Pakiramdam niya ay parang dinuraan siya sa muka. Hindi niya matanggap ang nangyari.
Bumigat ang kalooban niya nang mapahiya sa harap ng korte. Nandidilim ang paningin niya, subalit pinigilan niya ang sarili na magalit. Hindi pa ito ang tamang panahon para ibuhos niya ang galit niya. Ayos lang sa kanya na wala siyang nagawa para pigilang pagsalitain si Michelle dahil kabilang din ito sa mga itinalagang opisyal ni Jericho sa loob ng konseho. Kasama niya sa tungkuling ito si Mang Rigor na pinangangasiwaan ng kagawarang medikal at pagkupkop sa mga taong nagsilikas. Kinabukasan, nagising si Gregory na wala sa tabi niya si Javier. Bumangon siya kaagad at hinanap niya sa paligid si Javier, subalit hindi niya ito makita. Tila naglaho na parang bula ang binata. Ni hindi man lang niya napansin o naramdaman na umalis ito. Nagpasya siyang maglakad-lakad sa kakahuyan upang hanapin si Javier at nagbabaka sakali siyang makita ito. Javier! Javier! Sigaw ni Gregory. Shhh! Mula sa kabilang bahagi ng batis ay nakita niyang nakatayo si Javier sa ibabaw ng dalawang katamtamang bato na nakalubog ang kalahati sa tubig. Sinenyasan siya ni Javier na manahimik sandali. Napansin niyang may hawak itong patpat at may dalawang isdang nabingwit na naglilikot at gustong kumawala sa tali. Sandaling pinanood ni Gregory si Javier habang nanghuhuli ng isda sa tubig gamit ang pinatulis na sibat. Huminto si Javier nang matakasan siya ng isda. Hinawakan mabuti ni Javier ang mga nahuli at lumapit kay Gregory. Mag-almusal na tayo? Tanong ni Javier. Javier, bakit ka Halos hindi makapaniwala si Gregory sa mabilis na paggaling ng kaibigan. Tila hindi man lang ito uminda ng sakit. Masiglang masigla itong tignan. Ano bang sinasabi mo? Pagtataka ni Javier. Nasa peligro ang buhay mo. Pero bakit? Hindi pa rin maintindihan ni Gregory ang nangyayari. Pasensya na. Ito, kunin mo. Iniabot sa kanya ni Javier ang sibat na ginamit nito sa mga isda. Para saan to? Tanong ni Gregory. Para ka matutumbay. Biro ni Javier. Hinampas ni Gregory ang patpat kay Javier ngunit nakaiwas ito nang makayuko kaagad. Hindi ka kasing bilis ni Jericho. Tumatawang sabi ni Javier. O talaga? Mapagbirong pinalo ni Gregory sa balikat si Javier ngunit tumawa lang ang huli. Halika, kailangan nating makahabol sa iba. Kinuha ni Javier ang patpat at nagsimulang maglakad patungo sa mga kabayo nila. Hindi pwede. Napagutusan akong ibalik ka sa Terraveda. Pahayag ni Gregory. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Baka gusto mo lang umuwi kasi natatakot ka na eh. Nakangiting sabi ni Javier. Javier. Napabuntong hininga si Gregory. Ikumusta mo na lang ako kay Tio Rigor ha. Aasahan ko sa iyo yan. Dire-diretso lang si Javier sa paglapit sa mga kabayo nila. Javier! Tumigil si Javier at lumingon. Pinulot ni Gregory ang balabal niya at espada. Dahan-dahan siyang lumapit sa kaibigan na bakas sa mga mata ang kaba at pag-aalala. Hindi ito matatapos ni Jericho kung wala ako. Kailangan ako doon ni Jericho. Wika ni Javier. Tama si Jericho tungkol sa'yo. Hindi mo sinusunod ang sinasabi sa'yo. Masyado talagang matigas ang ulo mo. Mahinahong wika ni Gregory. Sabay malalim na napabuga ng hangin. Hindi talaga. Masungit na sagot ni Javier. Samantala, nagpahinga sandali ang grupo ni Jericho upang hugasan ang mga dumi at berries sa kanilang mga muka. Masyado silang napagod sa matinding habulan na nangyari sa loob ng lungga ng mga Wildeuren. Mabuti na lang at medyo kabisado pa ni Prinsipe Jericho ang pasikot-sikot na mga lagusan kaya madali lang silang nakalabas sa nakakatakot na lugar na yon. Habang hinuhugasan ni Jericho ang mukha niya, ay nilapitan siya ni Nicolas. Kailangan muna nilang magpahinga kamahalan. Mukhang malaki ang naging tama sa kanila sa pagpasok sa lugar na yon. Pati si Kael na maingay kanina, naging tahimik na simula nang makalabas tayo. Suhestyon ni Nicolas.
Habang hinuhugasan niyang mabuti ang mga kamay sa batis, naghilamos na rin siya ng muka para matanggal ang mga duming nakakapit sa buhok at pisngi niya. Tinapunan lang siya ni Prinsipe Jericho ng seryosong tingin. Mukhang magandang dahilan nga yan para magpatuloy. Seryosong sabi ni Jericho. Mabilis na tumatakbo sa kakahuyan si Aragon sakay ng kanyang kabayo. Masyadong madilim ang aura ng matanda. Halatang dinadamdam pa rin niya ang sama ng loob na dulot ng pagkapahiya niya sa konseho. Kaya naisipan niyang puntahan si Prinsesa Raya sa kuta nito para humingi ng payo. Pagdating niya sa secret hideout ni Raya ay tinali niya ang kabayo niya sa labas ng bahay. Pagpasok niya sa loob ay naabutan niyang nakaupo si Raya sa isang upuan sa tabi ng pugon. Seryoso itong nakaupo. Prinsesa! Naglakad si Aragon sa may sala. Ano nang balita sa makapangyarihang Terraveda? Sarcastic na sabi ng dalaga. Tulad ng ating binalak, ang lungsod ay bumabagsak na sa hangganan nito at nalalapit na ang kanyang pagkawasak. Nakangising sagot ni Aragon. Pinainit niya ang mga kamay sa ibabaw ng pugon. Nanlilisik na tumingin sa kanya si Prinsesa Raya. At papaano si Jericho? Tanong ng dalaga. Ang huling narinig ko ay nalampasan na niya ang gubat ng Ailbet. Tugon ni Aragon. Hindi ba natin siya mapapatay ng mas maaga? Tanong pa ni Prinsesa Raya. Pasensya na, Prinsesa. Pero kahit makarating siya sa isla, ay ganun pa rin ang kalalabasan. Masasawi lang siya tuwing malamig na bangkay. Sabay tawa ni Aragon. Kung gayon, anong nagdala sa'yo dito ng ganito kaaga? Tumitig ng matalim si Raya kay Aragon. Tila hindi nito nagugustuhan ang mga ngiting binibitawan ng matandang gahaman. Sigurado kung may sagabal sa kastilyo. Dagdag pa ni Prinsesa Raya. Kiniskis ni Aragon ang mga kamay niya at naglakad palapit kay Raya. Umikot ito sandali at kumapit sa likod ng upuan ni Prinsesa Raya. Isang minor de edad na arogante lang naman. Si Michelle. Inako niya ang sarili niyang magsalita laban sa akin. Pahayag ni Aragon. Napalinga saglit sa likuran si Raya. Mag-ingat ka sa kanya. Delikado siya. Pwede kanyang isuplong kapag nakakita siya ng isang kahinahinalang kilos mo. Babala ni Raya. Nako, isa lamang siyang katulong. Isang masiglang dalaga marahil. Ngunit isang lingkod lang siya na nag-aangkin ng mas mataas na posisyon. Hindi siya makakaapekto sa akin kahit na kailan. Nakangiting tugon ni Aragon. Hindi, nagkakamali ka. Tumayong galit si Prinsesa Raya. Naburangiti ni Aragon. Nakita ko na ang hinaharap at sa loob nito. Ang lingkod na yon ay nakaupo sa aking trono. Mas gugustuhin ko pang malunod sa sarili kong dugo kesa makita ko ang araw na yon. Galit na litanya ni Raya habang nanlilisik ang mga mata. Kung ganon, dapat pala nating tiyakin na hindi ito darating sa Terraveda. Kailangan nating gumawa ng paraan upang hindi ito mangyari. Medyo nabahala si Aragon sa mga nalaman niya. Alam na alam niya kung anong klaseng kakayahan ang meron si Raya. Kaya hindi niya dapat ipagsawalang bahala na lang ang mga to. Kailangan din niyang kumilos. Hindi na uli ako makakapayag. Dapat nating siguraduhin na hindi na siya makakakita ng isa pang pagsikat ng araw. Wika ni Prinsesa Raya na patuloy na nanlilisik ang mga mata na animoy mga apoy na nagbabaga sa galit at pagkapuot. Lumapit ito kay Aragon at tinignan sa mga mata ang matanda. Naintindihan ni Aragon ang gustong mangyari ni Raya kaya umalis kaagad siya sa bahay at nagmadaling bumalik sa kastilyo. Samantala, pinasandig ng mabuti ni Michelle sa upuan si Haring Argo habang kinukumutan niya ito ng makapal na maharlik ang seda. Parang wala pa rin sa kanyang sarili si Haring Argo. Subalit kahit papaano ay naniniwala si Michelle na may matitira pang katinuan sa diwa ng hari. Dahil nagagawa pa nitong gumalaw at makipag-usap ng maayos sa ibang tao. Nasaan si Jericho? Matamlay na tanong ni Haring Argo
habang nakatitig ito sa kawalan. Hindi po ako sigurado kung nasan siya. Pagsisinungaling ni Michelle. Nasan siya? Tanong ulit ni Haring Argo. Ang prinsipe ay nasa isang paglalakbay sa pangangaso, kamahalan. Nakangiting sagot ni Michelle. Tumingin sa kanya ang hari. Kailan siya babalik? Tanong ni Haring Argo na may bahid ng lungkot na nakatingin kay Michelle. Napabugan ng hangin si Michelle. Ilang araw mula ngayon, may kailangan ka ba, kamahalan? Ipinilig kaagad ni Haring Argo ang kanyang ulo sa nakakaawa niyang kalagayan. Iniwan siya ni Michelle upang puntahan si Aragon na kasalukuyang nakasandal sa mesa ni Haring Argo. Kararating lang nito sa kastilyo ilang minuto bago pakainin ni Michelle ang dating hari. Tahimik lang itong nakamasid sa kanila habang pinag-uusapan nila si Jericho. Ang iyong debosyon sa hari ay lubhang kahanga-hanga. Ngunit may gusto sana akong pag-usapan. Gusto kong humingi ng tawad sa iyo. Kahapon pakiramdam ko ay binigo ko ang prinsipe. Nagpapasalamat ako na nagsalita ka sa harap ng konseho. Dahil dito, nakita ko ang mga pagkakamali ko. Wika ni Aragon sa may pinakabanayad na boses. Tila hinuhuli niya ang kiliting tinatago ng dalaga. Ang kiliti ng awa na siyang sisira sa sarili nito kapag nakuha ni Aragon ang tiwala niya. Ito ang gagamitin niya para masira ang imahe ni Michelle sa lahat. Hindi ko po sinasadyang maging mahinahon, Panginoon. Pagpasensyaan niyo na rin po ang kapangahasan ko. Sabay yuko ni Michelle. Huwag ka mag-alala, ayos lang yun. Kalimutan na lang natin ang nangyari. Ang mabuti pa ay pagtuunan na lang natin ang pansin kung ano ang ikabubuti ng lahat. Matamis na ngumiti si Aragon kay Michelle. Kung papayagan mo ako humawari, ay gusto ko sanang humingi sa iyo ng payo. Dagdag pa ni Aragon. Biglang nalaglag ang panga ng dalaga. Naiintindihan mo ang mga tao at nalalaman kung ano mga gusto nila at hindi. Patuloy ni Aragon ngunit umiling si Michelle. Hindi ako sigurado. Nahihiyang sambit ng dalaga. Parang hindi ito makapaniwala na isang iginagalang na maharlika ang hihingi ng opinyon sa katulad niyang hamak na katulong. Wala namang kaso sa akin kahit ano. Ang mahalaga lang sa akin ay maging tapat ka sa akin katulad ng pagiging tapat mo kay Jericho at sa iba. Bahagyang napangiti si Michelle sa katotohanang sinabi ni Aragon. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Nararapat lang naman na tumanggi ka sa kahit anong paraan. Ngunit kung papayag ka, marahil ngayong gabi, maaari kang pumunta sa aking silid para pag-usapan ng ilang bagay. Singit ni Aragon. Nagsimulang tumanggi si Michelle sa hinihiling ng matanda, subalit inunahan na siya ni Aragon para mapilitan siyang pumayag. Pakiusap, Michelle. Isang madilim na sandali para sa atin ang sitwasyon ngayon sa kastilyo. Kakailanganin ko ng tulong mo kung gagabay ako sa kanila. Segunda pa ni Aragon. Sige, pumapayag na ako. Sabay na pabuntong hininga ang dalaga. Napangiti naman sa tuwa si Aragon mula sa walang kamalay-malay na dalaga. Wala man lang itong ideya kung ano ang sasapitin niyang sakuna sa kamay ng isang matandang gahaman sa kapangyarihan. Maraming salamat. Tatanawin ko tong utang na loob. Wika ni Aragon. Nakahinga ng maluwag si Michelle nang pumasok sa silid si Mang Rigor. Lumabas si Aragon upang pag-isipang mabuti kung paano niya isasagawa ang plano. Ngumiti pa siya kay Mang Rigor bago lumabas ng kwarto at isinara ang pinto. Ayos lang ba ang lahat? Tanong ni Mang Rigor kay Michelle na nakangiti. Oo naman po. Gusto lang niya akong makausap mamaya. Sa tingin ko, ibig niyang hingi ng aking payo. Tumango si Mang Rigor. Pagkatapos nito'y nakangiting lumabas si Michelle habang pinagmamasdan siya ni Mang Rigor na may bahid ng pag-aalala. Kilala niya ang likaw na bituka ni Aragon kaya hindi niya maiwasang mangamba sa kaligtasan ng dalaga.